Kahit sobrang dami ng naka-Yamaha Aerox dito sa Pilipinas, sobrang dami pa rin talaga ang nagbabalak bumili ng motor neto. Dahil subok na maganda talaga ang performance, maganda ang handling, hindi ka mabibitin sa arangkada at sa duluhan. At pagdating sa forma, talagang napakagwapo. Kahit saang anggulo mo itong tingnan, talagang walang tapon itong Yamaha Aerox 155 na ito. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung magkano na lang ba ito ngayon, itong Yamaha Aerox 155 standard version. Pag-uusapan natin ang kanyang presyo, ang minimum down payment at ang installment price, at kung may mga freebies ba na naghihintay kapag binili mo ang motor na ito. Pag-uusapan na rin natin kung sulit pa bang bilhin ang Yamaha Aerox 155 ngayong 2025. Nandito tayo ngayon sa Ñuñemar, San Jose, Iriga City Branch, at nasa harapan natin ngayon ang napakagwapong Yamaha Aerox 155 Color Cyan Storm. Ito ay standard version. At ito ang isa sa pinaka nagugustuhan kong kulay. Itong kulay na ito na Cyan Storm dahil ang ganda ng color combination. Color Cyan ang kanyang mugs, then color glossy gray ang kanyang fairings, at ang ganda ng kanyang color combination. Very modern, napakagwapo. Pwede siya sa mapababae man o lalaki. Dito sa gilid meron siyang decals na 155, then paputol ang kanyang design at combination siya ng color red and cyan din itong kanyang decals dito. Ayun, diba? Bagay na bagay. Then of course andito ang logo ng Yamaha na isa sa nagpapa-premium. Then dito sa kanyang side fairings dito naman naka-highlights itong Miyu Aerox. Ayun, diba? Ang ganda ng pagkaka-design, diba, no? Color red then color cyan. Simple lang kung pagmamasdan, pero kapag tiningnan mo siya ng matagal, talagang mas ma-appreciate mo yung pagiging sporty, pagiging modern and aggressive ng design nitong Yamaha Aerox na ito. And dito sa harapan, very sharp and modern yung kanyang design, diba? Sporty, at ang ganda ng kanyang DRL o daytime running light na bukod sa dagdag visibility, dagdag liwanag, ang laki ng inambag nito sa pagiging maporma ng kanyang disenyo dito sa harapan. Then of course yung kanyang headlight, naka-LED yan, malaki yung buga ng ilaw ng kanyang headlight at hindi siya nakakasilaw sa kalsada, diba? Pansin natin kapag may nakikita tayong Yamaha Aerox so nakakasalubong sa kalsada, hindi nakakasilaw ang kanyang ilaw, maliwanag ang kanyang buga. Yung kanyang mga turn signal lights nandito sa baba, at ang maganda sa Yamaha Aerox 155, meron itong built-in hazard lights na magagamit natin yan in case of emergency kapag nakahinto tayo sa mga alanganing kalsada o mga madidilim na daan para mapansin tayo sa daan na nakatigil tayo. Then ang taillight nito ay very sporty, maliit lang, compact yung kanyang design pero maliwanag dahil LED na din kaya kitang-kita talaga sa kalsada. Yung kanyang mga turn signal lights naman ay sporty din, ay nakahiwalay, parang pang big bike yung disenyo ng kanyang taillight, diba? Dito sa likurang bahagi nito parang big bike yung kanyang design. Then maganda pa sa Yamaha Aerox 155, malalapad ang kanyang mga gulong. Kaya naman maganda ang handling ng Yamaha Aerox. Kaya kung mapapansin natin sa mga rides, 'di ba, yung mga naka-Aerox, napaka-aggressive nila mag-drive kahit sa mga cornering, talagang bumabanking dahil maganda ang handling ng motor na to dahil nga lalapad ang kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14. Then of course ito ay naka-tubeless na. Kaya kahit matusok man, hindi ito basta-basta sisingaw. Then ayun, 'di ba, napansin ko na naman yung kanyang mugs. Ang ganda talaga ng kulay ng kanyang mugs, color cyan. So maganda dito, hindi mo na kailangang ipa-repaint dahil ang kanyang stock na mugs ay bagay na sa kanyang forma. So makakatipid ka, hindi mo na kailangang gumastos pa. Pagdating naman sa kanyang preno, dito sa harapan ito ay naka-disc brake with single piston caliper. Sa likod naman ito ay naka-drum brake. Anyway, dahil ito ay standard version, syempre ito ay walang ABS o anti-lock braking system. Sa suspension naman nito, dito sa harapan ito ay naka-telescopic fork. Sa likod naman ay naka-dual shock. At maganda rin ng performance ang stock na suspension ng Yamaha Aerox, ha? Kaya yung iba kahit matagal na hindi talaga nag-upgrade ng suspension nito dahil okay na okay talaga. Pagdating naman sa kanyang meter panel, ito ay naka fully digital display at madaling maintindihan ang kanyang mga indicator. Napaka-sporty din ang kanyang design. Then maganda dito, meron itong built-in clock kaya makikita mo rin ang oras so hindi mo na kailangan tumingin sa relo mo. Then isa sa mga convenient features nito, meron itong built-in charging port. Ayan, meron siyang bulsa dito. Yun nga lang ang pinaka naiinis ako dito sa Yamaha Aerox, ang liit, ang babaw at ang sikip ng kanyang bulsa dito sa harapan. No? Kahit ang cellphone ay hindi mo rin mailalagay. Pero syempre dahil nandyan na yan, okay na rin naman dahil meron siyang built-in charging port so makakapag-charge ka na. Bibili ka na lang ng adapter para makapag-charge ka ng cellphone mo. Maglagay ka na lang dito ng cellphone holder sa kanyang side mirror at i-clamp mo dyan para mayroon kang paglalagyan ng phone mo habang naka-charge. Pero maganda naman dito sa Yamaha Aerox, malaki ang kanyang underseat storage at kasya dito ang isang full face helmet. Pero depende pa rin sa helmet, ha? Kapag malalaki ang mga spoiler, hindi kasya dyan. Ang
sukat ng kanyang underseat storage ay 24.5 liters. Kaya marami ka nang mailalagay. Kaya kahit hindi ka na maglagay ng top box, marami ka nang mailalagay dyan sa loob. Pagdating sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled 4-stroke, single overhead cam, 4 valve, single cylinder. Ang compression ratio nito ay 11.6:1. Then meron itong VVA o variable valve actuation. Kaya meron siyang extra power pagdating sa arangkada, merong extra power pagdating sa duluhan, kaya hindi ka talaga mabibitin. Ang maximum power nito ay 15.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. Fuel injected na din ito, kaya matipid ito sa gasolina na kumukonsumo lang din ng 35 to 40 km per liter. Pero depende pa rin yan sa riding habit mo, kung ikaw ay rat-rat magpatakbo at kung mabigat kang rider at palagi kang may angkas, kung laging traffic dyan sa inyo, ay talagang magasto sa gasolina ang motor, kahit anong motor naman. Then relax na relax ka din sa mahabang biyahe dahil malapad ang kanyang upuan, kaya hindi ka basta-basta mangangalay yan, di ba? And meron na rin siyang back support dito sa pinakalikod, di ba? So hindi ka mangangalay sa mahabang biyahe. So kahit hindi mo napalitan ang kanyang upuan. Pagdating naman sa seat height nito, 790mm lang. So perfect na perfect to sa mga average height. Anyway, ang height ko naman ay 5'9" at abot na abot ko ang ground. At para sa akin, kahit mga 5 flat ang height o yung mga average height na Filipino rider, kayang-kayang i-drive ang motor na to. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit maraming Yamaha Aerox ang pinipili dahil mababa ang seat height, sporty ang design, and very lightweight lang din naman ito dahil ito ay 122 kilos lang, kaya hindi mahirap imaniobra. Hindi siya mahirap itukod-tukod kung meron ka pang angkas na mabigat. And mataas ang kanyang ground clearance, 145mm, kaya kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps, hindi tutukod ang ilalim bahagi ng motor na to o hindi sasayad. And safe na safe din ang paa mo kapag mapadaan ka sa mga basang kalsada dahil hindi basta-basta madudumihan ang paa mo o yung sapatos mo. At kung magpapagas ka naman, nandito lang sa harapan ng kanyang tangke, ang fuel capacity naman nito ay 5.5 liters. Ayun, diba? Very convenient kung magpapagas ka dahil nandyan lang siya sa harapan. At ngayon, pag-uusapan na natin ngayon ang kanyang presyo at ang kanyang freebies kapag binili mo ito. Ang kanyang cash price ay 123,000 pesos. Ang minimum down payment nila dito ay 14,900 pesos only. At ang magiging monthly installment mo kung 3 years, ang magiging monthly installment mo ay 5,553 pesos. Kung 2 years naman or 24 months ay 7,071 pesos. Kung 1 year lang naman or 12 months ay 11,628 pesos. Meron pa yung rebate na 200 pesos kung hindi ka delay magbayad. At dito sa New Nemar, Iriga City, meron ditong free half-face helmet at free na din ang LTO registration for 3 years. Kaya kung nandito ka lang sa Camarines Sur, dito sa Iriga City or malapit ka dito at naghahanap ka ng Yamaha Aerox at sa tingin nyo mas mura ba dito ang kanyang installment price kumpara sa iba o nakapag-canvas na ba kayo, ayan, visit na lang kayo dito. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Yamaha Aerox 155 standard version dahil napakaganda ng kanyang design. Wala kang pagsisisihan kung pag-usapang disenyo lang, at pagdating sa performance talagang hindi ka mabibitin sa performance ito. Malakas ang arangkada at hindi ka mabibitin sa duluhan kung ikaw ay kaskasero mag-drive, pero hindi ko recommended na maging kaskasero ka. Mag-ingat ka naman sa pagdadrive. Yung kanyang mga gulong malalapad, kaya maganda ang handling, kaya okay na okay talaga. Kaya para sa akin, sulit na sulit pa rin ang pera mo dito sa Yamaha Aerox 155. Kung ito makakapagpasaya sa'yo, go, bilhin mo na yan. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Yamaha Aerox 155 standard version Color Science Storm? Nagustuhan mo rin ba ang motor na to? O isa ka rin ba sa nangangarap magkaroon ng motor na to? O isa ka ba sa meron ng ganitong motor? I-comment mo naman sa baba ang iyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.